magandang araw po sa bawat isa po sa atin na inaabot po ng ating Facebook at sa iba't iba pa rin pong social media platform. At sa oras na ito, katulad po ng ating gawain na akin pong nagbabahagi po ako ng salita ng Diyos ng mga talata sa banal na kasulatan. At ang talata pong ito na akin pong ibabahagi ay nagbuhat po sa aklat po ng Ikalawang Korinto, Kabanata 7, ang talata ay 10. At ganito po ang ating mababasa. Sapagkat ang kahapisang buhat sa Diyos ay nagbubunsod sa inyo upang magsisi at magbago sa inyong ikaliligtas. Ngunit ang kahapisang dulot ng sanlibutan ay humahantong sa kamatayan. Pinagpala po ng Diyos ang kanyang salita na atin pong binasa sa oras pong ito. At sa oras pong ito, katulad po ng ang aking ginagawa, ang pagbabahagi po ng salita ng Diyos, at ang ating pag-uusapan po natin sa mga sandaling ito ay may kinalaman po kung paano natin maisaayos ang ating relasyon sa Diyos o kay Jesus bilang ating Panginoon. Ibig sabihin, mayroon po tayong gagawing pagsasaayos ng ating relasyon sa Diyos. Kung gusto po natin siyang gawin talagang maging Panginoon ng ating buhay, mayroon po tayong mga hakbang na gagawin. At ang isa po sa hakbang na ito ay sa pamamagitan ng pagsisisi. Katulad po ng ating binasa sa Ikalawang Korinto 7:10 ay atin pong nabasa ang kahapisan na buhat sa Diyos. Ang kahapisang buhat sa Diyos daw po anya, umano ay nagbubunsod sa atin upang magsisi at magbago sa inyong ikaliligtas. So mga kapatid, ang kahapisan po pala na nagbubuhat sa ating Panginoong Diyos, ito po, kung talagang totoo po, ang kahapisang ito na nagbuhat sa ating Panginoong Diyos, ito po ay nagbubunsod sa isang tao upang magsisi at magbago. At sa ganun siya ay maliligtas. Sapagkat ito po ang nais ng Diyos. Ito po ang talagang goal ng Panginoon. Ang layunin ng Diyos na tayo po ay iligtas at maligtas po sa ating mga kasalanan. At para po maging daan upang maisaayos po natin ang ating relasyon sa Diyos ay sa pamamagitan po ng pagsisisi ng ating mga kasalanan. Ibig sabihin, hindi po tayo matatawag na anak ng Diyos kung wala sa bokabularyo po natin yung salitang pagsisisi. Ano po? Yung repentance sa Ingles. Ano po? At sabi dito sa mga talatang ito ay nagbubunsod sa atin upang magbago ng ating mga buhay. Nais po ng Diyos na mabago ang takbo ng ating buhay. At mayroon po tayong kooperasyon sa Diyos. Ibig sabihin, makikipagtulungan po tayo sa Diyos upang mabago ang ating buhay. At ito po ay sa pamamagitan ng pagsisisi. Ano po? Ang pagsisisi po ay ito ay isang godly sorrow. Ibig sabihin, isang makadiyos na kalungkutan. Ano po? Ito ay pagkalungkot na nararanasan natin dahil sa ating mga kasalanan. Ibig sabihin, ang kalungkutan po na gumawa ng kasalanan ay dapat maranasan natin. Sa gayon, magkakaroon po tayo ng tuwirang pagsisisi. Ano po? At ito po ay nagbubunga ng pagbabago ng buhay ng tao. Ano po? Sa pamamagitan ng pagsisisi, pagtalikod sa kasalanan, sa muling hindi na pagsasagawa ng nagawang kasalanan, nagkakaroon po ito ng pagbabago sa ating buhay. At sa pamamagitan po nito, nagbubunga ito ng maganda at maayos na pamumuhay, mga kapatid, sa pamamagitan natin ng paghingi ng kapatawaran sa ating Diyos. Una po, humingi po tayo ng tawad sa Panginoon, anuman po yung ating mga nagawang pagkakasala, sapagkat tayo po ay tao lamang. At base din po sa ating binasa sa ating talata sa aklat po ng Ikalawang Korinto 7:10, mga sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto,
ay sinabi niya rin po dito, yung kahapisang dulot ng sanlibutan ay humahantong sa kamatayan. Ano po? So, dito po sa lupa, dito po sa ating mundo, natural na kapag tayo po ay nakagawa ng pagkakasala o pagkakamali o paglabag sa batas, ay mayroon pong karampatang kaparusahan. Ano po? Gayun din po sa batas ng Diyos at sa batas ng tao, tayo po ay pantay-pantay lamang mga kapatid. At sinasabi dito na ang godly sorrow o yung pagsisisi ay dapat po na maranasan o tanggapin po natin bilang pagsisisi, pagtalikod sa ating mga pagkakasala, mga kapatid. Ano po? Sapagkat sa pamagitan ng paghingi natin ng kapatawaran sa Diyos ay at tumatalikod na po tayo sa ating kasalanan. Napakahalaga mga kapatid na hindi lamang po tayo basta humingi ng kapatawaran, bagkus ay talikuran na po natin yung ating kasalanan. At sa ganun po, makakasunod po tayo sa Diyos, sa kalooban ng Diyos. Una, paghingi ng kapatawaran sa Diyos sa ating mga nagawang kasalanan. Ano po? Ikalawa po ay yung pagsisisi at pagtalikod natin sa ating mga kasalanan. At pangatlo po ay ang pagsunod natin sa kalooban ng Diyos. So mga kapatid, hindi po madali ang pagsisisi na sa ating mga kasalanan sapagkat nangangailangan po ito ng totoong pagtalikod sa ating mga kasalanan, sa ating mga pagkakasala. Ano po? Sapagkat nasanay po tayo sa paggawa ng kasalanan, o ibig sabihin mas tayo po ang naging Panginoon na mismo ng ating buhay nung tayo hindi pa nakakakilala sa Panginoong Jesucristo. Ano po? Kung kaya't nasanay po tayo na walang nagdidikta sa ating buhay. Subalit kapag totoong tinanggap po natin at sumampalataya at naging mananampalataya po tayo sa ating Panginoon, ang ibig sabihin lamang po nito malinaw na dapat po tayong sumunod sa kalooban ng Diyos. At iyon po ang nais ng Panginoon na talagang totoong makalapit po tayo sa Diyos. Sapagkat yun pong kahapisan na dulot ng sanlibutan, ito po ay tinatawag nating worldly sorrow. Ito po ay hindi nagbubunga ng pagbabago, salip ito ay naguudyok ng paninisi sa iba. Ito po yung worldly sorrow na tinatawag po natin na imbis ang baguhin natin ang ating mga sarili, bagkus, nagkakaroon po na sinisisi natin yung iba sa ating mga nagawang kasalanan. Ano po? So, magkaiba po yung godly sorrow sa worldly sorrow. Ano po? At ito po ay nagkakaroon po ng kawalang ng pananagutan ang isang tao. At pagkagalit at hindi pagtanggap sa kapatawaran na ibinibigay ng Diyos sa kanya. Kaya't siya'y nagpapatuloy sa mali at nagbubunga ito ng kamatayan at pagkahiwalay sa Diyos. So, ibig sabihin po mga kapatid, dalawang klase o dalawang uri ng tao, yung nakaranas ng godly sorrow at ng worldly sorrow. Yung makadiyos na at yung makamundo. So, saan po tayo papanig doon? Ano po? So, alam ko po na tayo po talaga, mga tao, ay likas sa atin. O mayroon tayong kalikasan sapagkat nasa lumang pagkatao tayo. Kailangan po nating mabago ito, mabihisan. Sa pamamagitan lamang po ito, unang-una, tanggapin natin ang ating Panginoon Jesucristo bilang Panginoong tagapagligtas. Magkaroon po, nang sa ganun, magkakaroon po tayo ng kapangyarihan upang makasunod sa Diyos. Ano po? God gave us the power to become as sons and daughter of God if we believe on Him. Yung kanyang kamatayan doon sa cross ng Calvary is enough for us. Yung kanyang banal na dugo ang naghugas sa ating mga pagkakasala. So mga kapatid, maraming salamat po sa inyong pakikinig at panonood ng ating Facebook. Ang ating panalangin at ang sama-sama nating paghangad sa ating Panginoong Diyos ay magpatuloy po tayo sa isang buhay na ganap at kasiyasiya, isang buhay na kung saan natatagpuan tayo na lumalakad sa kalooban ng Diyos at sa naisin ng Diyos. Patuloy po tayong manalangin at magtiwala sa ating Panginoon. God bless you all po. Maraming salamat po.